Hirit. Sumailalim na sa autopsy ang labi ng lalaking nasawi sa gitna ng kaguluhang sumiklab sa Silverio Compound, Parañaque kahapon. Sigaw ng ina ni Arnel Leonor, hustisya para sa kanyang kaisa-isang lalaki at bunsong anak. May tama po ng bala sa sentido at nakitang nakahandusay sa daan si Leonor matapos humupa ang batuhan at putukan. Pinakawala naman kagabi ang 4 na menor de edad na kabilang sa 33 dinampot sa gulo kahapon. Reklamo nila pinagpapalo at binatukan daw sila ng arestuhin. Sumiklab ang gulo matapos ng kaingbuwagi ng mga pulis ang hanay ng mga nagpoprotesta kontra demolisyon sa naturang compound. Sa galit ng mga residente, pinaulanan nila ng mga bato ang mga pulis. Maging ang ilang nakaparadang sasakyan sa kalsada ay nadamay din. Nagpakawala naman ng ang mga pulis ng tear gas at nagpaputok ng umano'y mga blankong bala sa direksyon ng mga nagpoprotesta. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang humupa ang gulo. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, 16 na miyembro ng SWAT ng Parañaque Police ang dinisarmahan na at inilagay sa restrictive custody kasunod na nangyaring karahasan sa demolisyon. Samantala, pinapaiimbestigahan ng Commission on Human Rights at DILG ang nangyaring marahas na demolisyon sa Silverio Compound, Parañaque City kahapon. Pinanood ni CHR Chairperson Eta Rosales ang ilang video sa naganap na gulo. At ayon sa kanya, may nakikita raw siyang mali sa ginawa ng mga otoridad. Maging ang Department of Interior and Local Government, may nakita raw na hindi tama sa ikinilos ng ilang pulis. Nangako naman ng PNP na iimbestigahan ng mga anti-riot police na nanakit umano ng mga inarestong demonstrador. Isasama raw sa investigasyon ang mga umunoy nag-udyok sa mga residente na maghanda laban sa mga pulis at sumugod habang isinasagawa ang negosasyon. Ang ilang militanteng grupo naman bukas daw sa isasagawang investigasyon. Giit nila ay pinaglalaban-labang nila ang karapatan ng mga residente sa lupang binigay na raw sa mga ito. Mamaya sa talakayang igan, bubusiin natin ang nangyaring gulo sa demolisyon sa Silverio Compound. Maaari din kayo makibahagi ng inyong opinyon. Mag-post lamang sa official fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o kaya sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang ang hashtag sa natalakayan. I'm just wondering, di ba sinabi nila, binigay na raw sa kanila ang compound na yun? If so, asa na papeles na magkapatunay doon? Kasi everything now should be in black and white. You can't just say somebody said, kung pinasabi lang na, sa inyo na yan, that's it? At actually, nabigyan na sila ng notice. Ang problema, ang nirereklamo nila, parang 10-day notice lang ating binigay sa kanila. 10-day, actually, notice. parang nag-lapse yung 10 days noong Sabado. According to sa mga resident na nakausap ko. So talagang kahapon, inaasahan na nila na magkakaroon ng demolition. So parang kung... Kaya naghanda rin sila. Napalaban din sila. So alam din nila yung demolition. Understandable na hindi nila basta-basta give up yung bahay nila. Nakatira sila for the past, decades. The thing is also, dekada na rin nakinabang sila sa lugar na, di ba, na hindi naman kanila. Pero sinasabi, tinatanong ko sila, kasi Sitnas Parañaque, di ba, usually talaga naman ganyan, pag i-demolish mo, dapat may relocation. Hindi pwedeng tatanggalin. Meron naman. Hindi, sinasabi nila, wala daw. Yung mga residente. Yes, wala daw o walang gusto nilang lugar. Wala daw. Iba kasi nag-ano pa eh. Namimili. Pero sinasabi ko, meron ba sa inyo binigay? Saan ba yung relocation? Wala daw. Well, sabi nila, yung mga kausap ko kagabi. Tapos sabi nga kahit nga po, dali nila kami dyan sa Bradford Rizal, dyan sa mga hala-hala na yan. Papayag na ho kami. Kung meron. Ang problema, sabi nila, wala daw. Well, I don't know. Siyempre, mas maganda siguro marinig natin kay Mayor. Kasi sa panig naman ng authorities, meron daw relokasyon para sa kanila. Ayan, diba? hindi nyo nga alam kung sino nagsasabi. Yung sinasabi nga kung ano daw, tatayuan nila ng medium-rise building. Tapos sila din ang titira doon. Di ba usually ganyan yung nangyayari sa mga demolition? Sasabihin, on-site relocation. Pero sinasabi ng mga residente, kapag itinayuan na daw yan ng mataas na building, medyo maganda, baka hindi na nila kayanin. Alam mo, ito lang ang problema, no? Yung karahasan nga na nakikita natin. Hindi na kasi naman lumalaban eh. Hindi na lumalaban, pero hinahampas pa ng mga polis. Although if you look at it one way kasi, syempre, saan ba nagpupus talaga gulo? Sino unang ng bato, di ba? Pero again, hindi dahilan yung para, wala na nga, nakatali na nga, gagawin yung otoridad ka eh. Pag hawak mo na, kontrolado mo na, tama na. Tsaka maximum tolerance ka lagi sinasabi, di ba? Yung iba naman din siguro mga polis natin, medyo nadehado yung hanay nila dahil
Grabe din Nakita ang mo mga rin tipak naman. din naman Ang ng laki ng mga bato, bato. di ba? Pero Molotov. dapat isang investigahan dyan kung bakit may bala. Oo, Exactly. yun Pero nga eh. black bullets daw ang binigay sa kanila. Blank bullets nga, pero bakit mayroong balang nakabarel at nakamatay, sentido, di ba? no? Oo. Baka habang nagpapaputok yung isa na may blank bullets, mayroong nagpaputok din, baka akala niya pwede na. Nakasabay, or- Ito, malaki-laki, makapapag-usapan na ito. Samantala, sa isang statement po ng SMDC, giniit nilang hindi sila ang nagmamayari ng Silverio Compound. Wala raw silang anumang balak na i-develop ang lugar para sa isang condominium project at hindi raw sila sangkot sa isinagawang demolisyon o sa pagbuwag sa hanay ng mga residente. Hindi rin daw nila alam kung bakit nasasangkot ang kanilang kumpanya sa naturang insidente. Hindi magkanta na lang tayo pagkatapos sa isang buwan o ilang buwan. Kung nagtayo doon, di ba? Tsaka na lang kayo magtanong. Alam mo kasi kung bakit, ewan ko, well, siguro yung sabi nga ng mga residente, itatayo kasi dito yung SMA kasi yung sa tapat nun, para isang Yung kalaban supermarket. nila. Hindi, isang supermarket ng SM. Ah, talaga? Yung katapat, kaya sinasabi, itatapat dyan, parang ganun. Okay. Anyway, Tingnan na lang natin sa mga darating na panahon. Kung ano nasa talaga. negotiations, kung ano man, kung ano itatayo dyan, abangan na lang natin. At sa ibang balita naman, bumanat si Pangulong Noynoy Aquino ng kanyang mga hinanakit sa ilang local at maging sa social media. Sa isang talumpati sa National Press Forum, inihalintulad niya ang media ngayon sa media noong bago magbatas militar. Noon daw kasi ay bihira ang mga maling datos o detalye sa mga pahayagan kaysa sa kasalukuyang media. Inihalimbawa niya ang nangyaring pagbisita raw ng Emir ng Qatar sa bansa na mas binigyang pansin pa raw ang negatibong anggulo ng ma-headline. Pinuna rin niya ang pagkalat kamakailan sa Twitter ng mali umanong balita na nakikipag-date daw siya sa TV host na si Grace Lee sa Green Hills. Paglilinaw niya, nasa meeting daw siya kasama ang NEDA noong panahon na tinutukoy. Buti pa raw ang ibang international media na nagbibigay pansin sa kanyang mga nagawa. Pinuna rin ng Pangulo ang madalas na pag-headline ng mga negatibong travel advisory na hindi raw nakatutulong sa bansa. Git niya, magkatuwang daw ang tungkulin ng gobyerno at media na dapat ay tagapaghatid ng katotohanan. Gayunman nilinaw ng Pangulo na hindi siya galit sa media. Gusto lamang daw niya maging patas ang paghahatid ng balita. Hindi ko naman po inihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabanguhin ng gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tiyak ko po na mas madali nating maaabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. But social media kasi, you cannot control social media. Social media is a person, anyone, with a camera and a cell phone and a Twitter account. Faceless. Diba? Iba lang It's nga panahon faceless. ngayon. You must be, dapat maingat ka na. Exactly. Lalo na kasi public personality, Exactly. di ba? Mga ganyan, public figure ka, mga ganyan. Dapat mas maingat ka na. Dapat may cellphone eh. Lahat merong cellphone, camera. At Ayan na. entitled sa Alerto kanilang 24 lahat eh, no? Entitled to their own opinion. Samantala, patok na patok sa ating mga kapusong mahilig bumiyahe ang mga promo ng ilang budget airlines para sa murang pamasahe na alok nila. Tayong lahat yon. Pero may ilang mga nagrereklamo ng mga pasahero dahil imbes na ginhawa ay abala raw ang hatid nito. Tulad na lamang ng pasaherong si Jasper Tiongson. Reklamo ni Tiongson, di raw agad siya nakabiyahe pa Boracay dahil kinailangan nilang ipa-rebook ang kanilang biyahe matapos mahuli ng 5 minuto. 5 minuto lang to ha sa boarding time. Ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, posibleng overbook o sobra ang pasaherong tatanggap para sa original na flight ni Jasper. Hanggang 10% raw ng kabuang bilang ng mga pasahero sa isang flight ang ginagawang overbooking. Dalito rin daw ang porsyentong inaasahan ng mga di tumutuloy sa biyahe. Gayunman, dapat na magbigay ng opsyon ang airline sa mga pasahero hindi maisasakay sa overbooked flight, gaya ng libreng pagpaparebook o kaya ay pagbibigay ng compensation sa pasaherong voluntaryong magpapaubaya ng kanilang upuan sa biyahe. Pero pag walang nag-volunteer, pwede raw mapilitan ng airline na hindi pasakayin ng huling pasaherong dumating sa airport at nahuli sa check-in. Hinihinga naman ng paliwanag ni CAB ang ilang airline na inireklamo dahil umano sa overbooking. Ang DTI naman muling pinaalalahanan ng mga airline company na isa publiko sa kanilang advertisements ang totoong bayarin ng promo package. Ay, naku, syempre, kung nakabook ka, inaasahan mo na yun na makakalipad ka. Live ka sa trabaho. Oo. Hindi ka makakasakay. Pero dapat naman talaga 2 hours before your the flight nandun ka na, Pero diba? kasi sinasabi, dumating ka naman tapos parang Kaya lang ito ata 5 minutes late eh. Kaya hindi tayo makaka-travel niyan, Igan. Kung late tayo, ililibre mo pa naman kami dahil Hindi nanalo naman ako ka. pabiyahingin. congrats! Ay, nanalo nga siya. Congratulations. Ano ba? Pandesal naman. Yay! Sarap pandesal natin. Saan ang flight na? Klase si Igan. Oo Flight nga. na ngayon ang hinihingi. Oo nga, hindi na buffet lunch, no? Pandesal naman.
Alam mo, sa award, naubos ang budget ko dito. Ano Salamat. ito? Sa tour, Si Father Neri, yung Yes, inassassinate. Siya yung yumakap sa mga puno. Uy, salamat. Humabol pa. Thank you sa Father Neri sa tour, tsaka sa mga organizer niya, yung Climate Change Commission, United Nations, Earth Savers. Yan. Punong-puno na siguro yung cabinet mo ng awards, no? Ikaw na. Kasi ikaw na talaga.